to, kung ako yun, magpapagpag din ako somewhere. Like, mag-stop ako somewhere. Yun medyo creepy talaga pakinggan. Kasi ayoko pumunta dyan sa road na yan. Ayoko mag-risk. So pag nangyari sa akin yung bahala ako. Pipikit na lang ako para wala akong makita. First story. Last December lang, mga 10 PM siguro nun, dumaan kami ni Kuya Angkas doon sa Modesta sa Marikina, papuntang Cambal Road. Pagdaan namin doon sa isang street na medyo mapuno, may biglang tumawid, mga 30 meters ahead of us lang. Super bilis, parang tumakbo lang. Nag-slow down kami, pero pagdating sa kabilang kalsada, wala kaming nakita na tao. Tinanong ako ni Kuya kung nakita ko rin ba yun. Sabi ko, opo. Medyo nanginginig na ako at that point, not sure if sa lamig or sa takot. Pero sabi ko na lang sa kanya na alis na kami sa area. Baka kasi kung ano pa sumunod sa amin. Nagpagpag kami ni Kuya sa 7-Eleven na pinagbabaan ko. Di ba ano doon? Maraming mga nakikita rin sa mga kalsada. I mean, hindi lang lang doon sa kalsada. Pero parang feeling mo may dumaan, tapos biglang wala, tapos biglang may nakatayo pala sa doon. Kung ako yun, magpapagpag din ako somewhere. Like, mag-stop ako somewhere. This happened around 15 years ago. Pauwi kami ng mom ko and sister ko from Naga City to our town. This was around 8 PM. Commute lang kami sa isang puno na UV Express. Sa likod kami ng driver nakaupo. Ako mismo ang nasa tabi ng door. Nagkakwentuhan lang kami the entire trip, so we were wide awake. May madadaanan kaming cemetery just before we can reach our town. May pumara sa harap mismo ng cemetery. Tumigil ang driver. I was waiting for somebody from the back seats to ask me to open the door. Tuloy lang kwentuhan namin. Siguro it took 5 minutes na nakatigil yung van bago ma-realize ng lahat na wala naman bumaba. Pumara? Di ba pumara sa loob ng UV? Akala ko like may para. Alam mo, scary nga yung mga... Dito matatakot ako dito. Kasi lalo na kapag dun sa harap ng sementeryo, di ba usually ang mga sementeryo mas madilim, kahit sabihin naman natin wala, pero mas creepy yung feels. Mas takot ako dito, pero feeling ko mas malakas yung loob ko kasi mas marami akong kasama. Not mine, but may area sa amin na may namatay na trike diver. Hindi alam ng tatay ng tropa namin. Nag-shortcut doon at may nakasabay siyang trike pero walang ulo, nagmomotor. Yun medyo creepy talaga pakinggan. Ano pa naman ako, squeamish pa naman ako sa ganyan. Wala akong related experience sa ganyan, pero kung ako nakaranas ng ganyan, siguro from that point onwards, ayoko nang lumabas mag-isa kasi baka mamaya mabaliw ako. Habang naglalakad ako pauwi, patingin-tingin ako sa paligid ko, tapos kapag may dumaan sa akin ng motor, kotse, sisiguraduhin ko munang may ulo or totoong tao, baka mamaya patay yung taxi driver o yung motor na yun, bulto. Nako, mas lalo na, usually kapag pauwi ako, wala akong salamin. So malabo yung paningin ko sa lahat. So minsan nagdududa talaga ako, may ulo ba siya? Kaya ayun, nakakapraning yung gano'n, ayoko mag-isa. Nakakatakot yung gano'ng maisip lang na may kaibigan ka may pinagdaanan na gano'n. Paluwas na ako ng Manila, galing Japan. Hinatid ako ng BF ko that time, naka-tricycle kami. Siya nagmamaneho tapos ako sa loob. Yung dinaanan namin maliit na road, may ilang ilaw pero yung talagang source ng liwanag namin is galing sa ilaw ng motor. Then habang binabaybay namin yung road, may napansin akong matanda na tatayo sa daanan namin. Sobrang bagal niya maglakad kasi nung malapit na kami sa kanya, napatingin siya sa akin at napansin ko wala siyang paa. Uy! Mga sinusulat niyo ha? Hindi ko alam kung nakalutang ba siya or what. Tapos ako lang nakakita, nakakita. Wala daw tatawid na matanda, sabi ng BF ko. Siguro kung ako yung nasa situation niya, sige, okay lang kung mag-break tayo kung dyan yung way mo, dito ako. Kasi ayoko pumunta dyan sa road na yan. Ayoko mag-risk. Dati kasi nakakita ko. The legendary Tulay ng Prinsesa, Princess Bridge sa Tayabas, Lukban Highway. Not mine but from a friend, roommate. Every time na pauwi at paalis siya ng Lukban, by the time nagmamasters siya sa UST, may na-encounter siyang white lady na sumasakay sa van or jeep, tapos harmless naman. Minsan, meron pang nakabarong na matandang lalaki or couple silang sumasakay. Napaka-creepy nung kinikwento niya to habang nag-iinom kami dati.
Okay. One, kakagaling ko lang ng Lokban. Kasi lagi ako pupunta doon at nadadaanan ko yung tulay na sinasabi niya. Yan yung tulay na talagang staple tulay yan na alam mo nasa Lokban ka na eh. But kasi nung nandun ako, fiesta, so masaya. Pero dumaan ako dyan nung gabi, nung pauwi na kami, lagi kasi ako bumubusina sa tuwing dumadaan kami ng tulay. Di ba? Parang merong kasabihan dati na dapat, pag dadaan ka ng tulay, busina ka muna kasi baka may mga tumatawid. Yun na nga, ng mga white lady, or kung sino man na hindi naman natin nakikita. So, ngayon, na pagbalik ko ng Lokban, I'll be extra careful. Pipikit na lang ako para wala akong makita. At sana walang magpakita sa amin dahil sigurado ko, baka mabunggo kami or baka may mangyari, di ba? Usually, ganun yung nangyayari. The new bypass road in our place. While traversing the road, yung seatbelt sign ng sa dashboard for the passenger lit up indicating na someone's sitting sa front seat. Oh my God. And not wearing seatbelt. Pero no one was with me. Neither did I have anything on the seat. Paglabas ko ng bypass road, nawala na din yung nagla-light up na icon. Kailangan niya lang ata ng lift palabas. Oh. Ako siguro bababa ako nun. Baba talaga ako nun kasi ako kasi milig ako mag-drive. So pag nangyari sa akin yung bahala ako, mag-drive ko mag-isa dun. Ikaw na mag-drive, bahala ako na. I'm out.